naghihintay po sa ilang pong mga kapatiran. Dagdagan po natin ang ating pong pag-aawitan. Sa gayon, makasama po natin sila sa ating pong pag-aaral po ngayong pong gabi. At magandang gabi rin po sa lahat po na makakapanood po sa ating pong online. At ngayon po mag-start po tayong umawit at magbigay po ng papuri sa Diyos. Awitin po natin ito pong Kristiyano lamang. Matamis ng alam, nalagdas sa tanat, ayon sa bahayag ng bagong tipan, ay isang pangalan, dakila at banal, nang galing kay Kristo, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Banal na pangalan, tayo'y pinagsama sa pagluwalhati sa Diyos Ama. Sa ibang pangalay, walang kaligtasan, iban ang kay Jesus. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Ang langit na bayan ay siyang tahanan ng mga Kristiyano sa huling araw. Ito'y walang luha, kundi tuwang panay kasama ni Kristo. Kristiyano tunay, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, banal kong pangalan, Kristiyano lamang, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Purihin po ang Diyos at isunod po natin ito pong sa lupang mataas bago po tayo mag-start po sa ating pong opening prayer. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang lipat. Diyos sa langit ay ilipat. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tutunan hanggang sa langit tumaas. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob. Kung ang iba'y diyan tupon, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas hanggang sa langit tumatas. Ang aking ibig tirahan, itaas na sanlibutan, kahit tukso'y lumang
papurihin po ang Diyos bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pag-aawitan at sa ating pong pag-aaral ngayong pong gabi. Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay manalangin upang humingi po tayo ng patnubay po sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pag-iingat, pangunguna po sa amin sa mga lumipas po na araw at sa muli pong pagkakataon na ibinigay niyo po para po sa amin pong online Bible study ngayong pong gabi. Patuloy po, Ama, ang dalangin po namin ang inyo pong pangunguna sa bawat tahanan po namin. Kayo po ang mag-ingat po sa amin. Patuloy po ang banal na Espiritu, ang siya rin pong pumatnubay sa amin pong mga puso't isipan para po sa pakikinig po namin ng inyong pong mensahe sa pamamagitan po ng aming pong pag-aaral ngayong pong gabi. Amin pong dalangin ang mga kapatiran, ang mga kapatid po na hindi pa po naka-join. Kayo po ang manguna at mag-ingat at idako po sa amin pong pag-aaral. Kayo rin po ang manguna sa lahat din po ng daratnan at makakapakinig through online. Ang patuloy ang dalangin po namin ng banal na Espiritu ang manguna po sa mga makakapakinig at dalangin din po namin ng inyong pong anak na gagamitin para po magpahayag po sa inyong pong mga salita. At maging po ang aming pong mga internet connection, aming pong dalangin na kayo po ang umatnubay at wala pong maging hadlang para hindi po maantala po ang aming pong mga pakikinig. At patuloy, Ama, sa inyo po namin dinadalangin at pinagkakatiwala ang oras po na ito. At muli, ang lahat po ng ito ay aming po hinihiling sa matamis na pangalan lamang po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating pong lahat. Tinitingnan ko po ang ating pong mga kapatiran po na nandito po sa ating pong Google Meet. Minsan pa po siguro tayo umawit nang sa gayon po makahabol po ang ilan po sa ating pong mga kapatiran po. At awitin po natin ito pong ang daan patungo sa langit at after po nito tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong pag-aaral. Pinto ng langit, kung daan ng Diyos ay iwan. Hanggang tungo sa krus, sa langit matatapos. Anong tamis na aking matalos, ang kanan ko tubos.
po, purihin po at pasalamatan po natin ng Diyos sa lahat po ng ating pong inawit. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral. At binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong Bible study ngayon pong gabi. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Mag-check lang po ako ng audio natin kung maayos po ang ating audio. And salamat po. At para po sa ating Bible study ngayong gabi ay nais ko pong talakayin natin. Ito pong dito sa aklat ng mga Judges o Hukom, chapter 6, 1 to 10. Hukom, chapter 6, or sa English po, yung Book of Judges, chapter 6, 1 to 10. Ito po yung panahon na bago po tawagin ng Diyos si Gideon upang pangunahan po ang bayang Israel sa kanila pong kalagayan na bahagi ito ng ating pag-aaralan. At ganito po ang ating mababasa. At ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madyan na 7 taon. At ang kamay ng Madyan ay nananaig laban sa Israel. At dahil sa Madyan ay gumawa ang mga anak ni Israel ng mga kutang na nga sa bundok at ng mga yungib at ng mga dakong matibay. At ganito ang nangyari noong ang Israel ay nakapagasik na nagsiahon ng mga Madyanita at ang mga Amalsita at ang mga anak sa silanganan, sila'y nagsiahon laban sa kanila. Verse 4, at sila'y umantong laban sa kanila. At kanilang sinira ang bunga ng lupa hanggang sa sila'y dumating sa Gaza at wala silang iniwang anuman sa Israel, maging tupa o baka man o asno man. Sapagkat sila'y nagsiahon, dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda. At sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan. Sila at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang at kanilang pinasok ang lupain upang gibain. At ang Israel ay uminang totoo dahil sa Madyan. At ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. At nangyari nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madyan, ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. At pinapaginglaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumipigati sa inyo. At aking pinalaya sila sa harapan ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. At aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kayo'y huwag matakot sa mga Diyos ng mga Amoreo na siyang lupaing inyong tinatahanan, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang salita at maliwanag po ang bagay na mga pangyayari po dito sa panahon ng mga Israelita. Actually, ito ay maraming taon na lumipas pagkatapos po na sila po ay makatakas sa pagkaalipin doon sa Ehipto at sila po ay tumawid sa pamamagitan ng paghati ng Diyos sa dagat. Sila ay nakatawid sa dagat na pula upang sila po ay makatakas at mahaligtas sa paghabol ng mga Ehipsyo. Pero sa pagkakataong ito, napakabigat po ng kanilang kalagayan. Ang
ang mga Madian, ito ay parang mga nationality, o ito ay isang bayan na ang Madian at ang mga nakatira rito ay tinatawag na Madianita. Ay maliwanag na sa pagkakataong ito, ang bayang Israel ay nilupig nila, no? At sila ay makikita po natin ang naging kalagayan nila. Sabi nga sa verse 1 ay ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. May ibig sabihin, ipinaintulot ng Diyos na mangyari po sa kanila ang kalagayan nila. At kung makikita natin, napakahirap ng kalagayan nila. Sapagkat ayon dito sa verse 2 ay dahil sa pagkatakot nila sa Madian, dahil sila'y sinakop ng mga Madianita, sila po ay, ang nangyari, sila ay tumakas at sila'y namundok at sila'y tumira sa mga yungib, at yun ang kanilang naging kalagayan. Sapagkat ayon dito sa description na ating pong binasa ng kanilang kalagayan, sabi sa verse 3, at ganito ang nangyari noong ang Israel ay nakapaghasik, yung pong nakapagtanim na sila, no? Pagka sila po ay mag-aani na, ang nangyayari po ay dumarating ang mga Madianita at ang isa pang bayan na mga Amalesita, at ang mga anak sa silanganan, parang tulong-tulong itong mga bayan na ito, sila ay nagsiaon laban sa kanila. At ang ginagawa po ng mga taong ito sa bayang Israel ay sinisira ang bunga ng lupa. Sinusunog, kung minsan naman ito'y kinukuha nila, maging yung kanilang mga alagang hayop ay kinukuha, pinapatay upang sila ay totoo na humina at wala sila pong kumbaga ay ganon ang kalunos-lunos na kalagayan nila. Sabi nga rito sa verse 5, sapagkat sila'y nagsiaong, dala nila ang kanilang kawan at ang kanilang mga tolda, at sila'y nagsipasok na parang balang sa karamihan. Napakarami nila, dala-dala ng mga bayang ito ang kanilang mga alaga at pinapaubos, pinapakain yung lahat ng kanilang mga pananim. Inialintulad ang dami nila sa mga balang, para silang mga balang na sumisira sa kanilang pananim. At sabi rito, at ang kanilang mga kamelyo ay walang bilang, at kanilang pinasok ang lupain upang gibain. Yun po ang kalagayan ng bayang Israel sa panahong ito. At gusto kong tignan natin bakit po ito ay naranasan nila. Samantalang ang Diyos po na tumawag sa kanila ay Diyos na makapangyarihan. Maliwanag po na isa sa mga dahilan ay dito sa verse 1, ang sabi, at ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon. At sa English ginamit po, the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Ginamit po yung did evil. Ano po ba yung mga ginawa po ng bayang Israel? Una, kinalimutan po nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ang Diyos po na nagligtas sa kanila sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Diyos na nagtakas sa kanila, ang Diyos na pinakita ang kanyang kapangyarihan, ay kinalimutan po nila. Bagkus sa katunayan ay sila po ay sumamba
no, sa mga Diyos-Diyosan po ng mga bayang ito na kanilang dating sinakop na at ngayon sila naman ngayon ang mga sinakop. At yan po ang kanilang naging kalagayan. Yung idolatry, forgetting the Lord, yung idolatry, imbis na po ang Diyos ang kanilang sambahin, ay ito po ay isang kahinaan ng bayang Israel. Dito paulit-ulit makikita natin sa aklat ng mga hukom, paulit-ulit po ang bayang Israel ay paulit-ulit na kinakalimutan nila ang Diyos. Kasi kung babasahin po natin, siguro bilang reference natin, sa Hukom chapter 2, babasahin natin yung verse 11 hanggang verse 15, makikita natin dito na sila rin ay ganito po yung kanilang ginagawa. Sabi po niya, at ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal, no? At kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila'y yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ng Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa kamay ng mga mangluloob na lumoob sa kanila. At kanyang ipinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot. Nanupat sila hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikasasama nila. Gaya ng sinalita ng Panginoon at gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mainam. Ito po ay makikita po natin ang isang katotohanan po dito na bagamat sila ay iniligtas ng Diyos sa pagkaalipin doon sa Ehipto, ay makikita natin napakaseryoso po ng naidudulot ng kasalanan sa harapan po ng Diyos. At ibig sabihin po nito, ang sabi kung babalikan natin, tignan po natin, at ginawa ng mga anak ni Israel yaong masama sa paningin ng Panginoon. Kung minsan po kasi maganda yung ipinakikita po natin sa paningin ng mga tao. Pero dapat po nating tandaan na nakikita po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na nangyayari at ginagawa ng bayang Israel. Hindi po ito nalilingid sa Panginoon. Ang kasalanan po, kahit gaano po yan itago po natin, yan po ay nakikita ng Panginoon. At yan po ang nagdadala at bakit po ipinapahintulot kung minsan ng Panginoon ang mga bagay na hindi mainam sa buhay po natin tulad ng sa bayang Israel. Kaya yung salitang ibinigay sa English, i-delivered, ibig sabihin po nito, hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanila ang bagay na ito. Bakit po? Kung minsan po, ito po yung imbis na pagpapala po ang nakakamit natin sa harapan ng Diyos ay pagpapalo
yung ating pong nararanasan. At yan po ay hindi dahil galit ang Diyos sa bayang Israel, kundi po siyang gustong ituro. Katunayan, tignan natin, sabi niya, at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. Meron po kasi kung minsan, yung perfect time, yung 7 po kasi sa Bible is perfect number. At kung minsan po, yung Panginoong Diyos, ipinapahintulot niya ang mga pagsubok, ang mga pagpapalo sa atin. Pero kung makikita natin dito sa bagay na ito, bakit hindi 8 taon? Bakit hindi? Pinapakita po rito na kahit na pinapahintulot ng Panginoon yung paghihirap sa nararanasan ng bayang Israel, ay nandoon pa rin yung kanyang control. Kaya po, marahil ang Diyos ay mayroon lang siyang gustong ituro sa bayang Israel. Kaya ipinapahintulot niya ito. Pero maliwanag na ang kasalanan sa harapan ng Panginoong Diyos ay mayroon laging lakip na pagpapalo o pagpaparusa. Kaya yon dun sa Hebrew chapter 12 verse 6, maliwanag po yon na ang Diyos po ay kung minsan, imbis na pagpapala yung nakakamit natin, ay pagpapalo. Ibig sabihin, mga kahirapan, parang hindi natin nararanasan yung pong kagandang loob ng Diyos. Ang dahilan pala ay dahil sa mga bagay na nagagawa natin na hindi nakalulugod sa Kanya. Sabi rito, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Napakaganda po na bagamat tayo kung minsan ay dumaranas ng pagpapalo, kasi sa English ginamit po yung salitang chastisement. Sabi niya, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Kung minsan po, yun po ang bagay na nararanasan tulad ng bayang Israel dahil sila ay anak ng Diyos. Ayaw ng Panginoong Diyos na sila ay magpatuloy sa paggawa nila ng kasalanan, ng pagkakamali. Nakikita sila ng Panginoong Diyos. At dahil dyan, ipinapahintulot ng Diyos na danasin nila ang kahirapang ito sa kamay ng kaaway, sa kamay ng mga Madianite at sa iba't ibang bayan na nakasasakop na malapit po sa kanila. Sapagkat kinalimutan nila ang Diyos, masamba sila sa Diyos-Diyosan, sumuway sila sa utos ng Diyos, at dahil doon, sabi rito sa verse 1, ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Madian na 7 taon. In spite of that, God will in control. Kaya napakabigat po ng naranasan po ng bayang Israel. Magtatanim sila, pagka mag-aani na, pagka ito'y lumalaki na, kumbaga nagpapagod sila, pero walang nangyayari sa kanila. Imbis na sila'y aani, lumulusob itong mga bayan na ito para kunin yung ani at para ubusin yung kanilang ani at sirain yung kanilang mga itinanim. Hindi lang yung mga pananim, kundi pati yung kanilang mga hayop, mga bakahan. Kung minsan, tulad ng bayang Israel, nakakaranas po tayo, imbis na pagpapala, ay pagpapalo yung pong ating nararanasan. At yan ay
naging lahat ng sabi nga rito ay ito'y pinaintulot ng Panginoong Diyos. Kaya po ang ginawa nila, sila ay tumakas, namundok, pinapakita po nito na wala silang magawa. No? Ito po yung nangyari po rito. At ang pangalawa na gusto ko pong tignan natin, yung pong kung paano po nagsimula na ito ay magkaroon ng kalutasan sa kanila. Ang sabi po rito, ito pong maganda, nakita natin una bakit naranasan po nila ang bagay na ito dahil sa kanila pong mga kasalanan. Napakaganon po although sa ating mga believer, tayo po ay hindi nadadalhin sa kaparusahan, pero kung minsan ang maapektuhan po ng ating mga kasalanan ay yung everyday life po natin. Kumbaga, yan po yung dinadala noong disobedience, yung pong ating pagsuway sa Diyos, kung minsan yan po ang dinadala na mga pangyayari sa buhay po natin. Kaya dito nakita natin yung binunga po ng kanilang kasalanan. Nasisira ang kanilang pananim, yung kanilang mga alagang hayop ay kinukuha, at kaya po ang nangyari sa kanila, napuno sila ng takot, nagkaroon ng kahirapan, at sila ay napilitan na lumayo, mamundok. At kung minsan po yan yung bagay na nararanasan ng bawat isa po sa atin. Kaya maging aware po tayo sa ating pamumuhay. Hindi po tayo makapagtatago sa Panginoon. Pero dito sa verse 6, ito po yung parang isang magandang bagay na dahil sa ang bayang Israel ay talagang sabi rito, at ang Israel ay huminang totoo dahil sa Madyan. At itong maganda, at ang mga anak ni Israel ay dumaing sa Panginoon. Sa ganung kalagayan nila, naalala po muli nila ang Panginoon. Sa verse 7, repeated, sabi, at nangyari nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Madyan. Repeatedly. Tandaan po natin pagka minsan paulit-ulit po na nababasa natin sa Biblia po, minsan mayroong mensahe ang Diyos. Ang isang bagay po na napakaganda, naalala nila ang Panginoong Diyos at sila po ay dumaing, sila po ay nanalangin, at yun po ang siyang susi. Yun po ang siyang nagsilbing pagkakataon para muli po nila na maranasan yung pong kapangyarihan ng Diyos. Kung minsan po yung mga suliranin, ito ay parang nagiging daan upang maalala natin ang Diyos at upang makilala natin yung mga pagkakamali natin, at nagsisilbi itong daan para tayo ay magsisi. At ganito ang nangyari sa bayang Israel. At tandaan natin na ang Diyos ay laging nakahanda na makinig sa ating mga hibik sa Kanya. Sabi sa isang magandang talata rin sa Psalms, awit 34, dito sa verse 17,
Ganito ang ating mababasa. Sabi niya, ang matuwid ay nagsidaing at dinidinig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang tinutukoy na matuwid ay walang iba, hindi yung mabuti yung gawa, sapagkat sabi nga po ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Ang salitang matuwid dito ay tumutukoy po sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon, mga believer, sapagkat tayo ay ginawang matuwid ng Panginoong Yesukristo. Lahat tayo ay makasalanan. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesukristo, tayo na mga sumampalataya sa Kanya ay ibinilang na matuwid sa Kanyang harapan. Kaya yung matuwid na tinutukoy dito, hindi ito yung mga religyoso, mapagkawang gawa, hindi po. Ang tinutukoy dito ay yung mga sumasampalataya. Sa atin po na mga tunay na sumasampalataya na pinatawad na sa ating mga kasalanan, ang isang pribileyo na ibinigay ng Diyos sa atin ay yung tayo ay maaring makalapit sa Kanyang banal na trono upang atin pong ipaabot sa Kanya ang ating mga kahilingan, karaingan. At makakaasa ang bawat tunay na mananampalataya na ang kanyang mga panalangin ay aabot sa Panginoon. At sabi niya rito, at bibigyan ng katugunan ng Panginoon at dinidinig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Kaya sa mga panahon na tila tayo ay nakakaranas ng mga pagpapalo ng Panginoon, ang pinakamainam na gawin natin ay dumulog tayo sa Diyos. Sabi nga sa 1 John 1:9, kung atin lamang na ipagtatapat yung salitang confess, sabi niya ay yun ay pagtatapat ng ating mga kasalanan. Sabi niya, kung ipapahayag natin o ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, no? Ang Diyos ay tapat at banal na magpapatawad at higit sa lahat ay maghuhugas, maglilinis ng ating mga kasalanan. At sabi nga dito sa 34:18 noong binasa natin sa awit, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Mga kapatid, ang bayang Israel ay ang kalunos-lunos na kalagayan nila ay nangyari sa kanila hindi dahil hindi totoo ang Diyos. Hindi dahil pinabayaan sila ng Diyos. Naranasan nila ang mga kabagabagan, kahirapan, dahil sa bunga ng kanilang mga kasalanan, sapagkat kinalimutan nila ang Diyos. At higit sa lahat, sinuway nila ang Diyos. At ang pinakasolusyon ay ang tayo ay tumawag sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos. Yun ang solusyon. Hindi solusyon yung pagtatakpan natin sa pamagitan ng pagdalo. Maganda yung pagdalo. Pero kung minsan, kung ang buhay natin ay nabubuhay tayo sa pagkakasala, nakikita po ng Diyos yan. At hindi natin mapagtatakpan ang ating mga pagkakasala sa pamagitan ng pagdalo. Kung minsan itinatago natin yung tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ganong paraan. Ang pinakamabisa ay magbalik loob tayo sa Diyos. Return to God with all your heart. Sabi doon sa Book of Joel, siguro tingnan natin. Joel chapter 2, 12 to 13. Joel chapter 2, verse 12 to 13. Ganito po ang ating mababasa. Sabi niya, gayon may ngayon, sabi ng Panginoon,
magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno. Yung pag-aayuno, pananalangin. O yung pag-aayuno, ito yung hindi sila kumakain. Pero alam natin na ang pag-aayuno sa atin ay hindi natin pakakainin yung katawan lupa natin. Kundi hindi natin pakakainin yung makalaman, makamundong pamumuhay natin. Yun yung tunay na pag-aayuno. At may pananangis at may pananambitan. Yung tunay na nalulumbay ka dahil sa mga pagkakasala. At yung pananambitan, ito yung pagtawag sa Panginoon. At sabi sa verse 13, at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin at kayo magsipanumbalik sa Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandaang loob at nagsisisi siya sa kasamaan. Mga kapatid, ito ang naging susi ng bayang Israel upang sila ay muling makabangon at muli nilang maranasan ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Kasi kung titingnan natin, kung babalikan natin itong pinag-aaralan natin, ay makikita natin na sila ay iniligtas ng Panginoong Diyos sa ganitong kaabaan sa pamagitan ni Gideon. Kaya napakaganda ng istorya ni Gideon. No? Simula sa maraming mga hukbo ay paunti ng paunti. Ang nakipaglaban sa mga Midianita ay halos 300 sundalo lamang ni Gideon. Pero ang mahalaga ay naalala nila ang Diyos, sila'y nagsisi, sila ay nakahandang tumalikod, at sila ay in the end, muling pinadama ng Panginoong Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Sapagkat sila ay muling nagtagumpay laban sa mga umaapi sa kanila. Ito ay isang masasabi natin na muli nilang naranasan ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Subalit kung tayo ay, kung sila'y magpatuloy, maaring lalo nilang mararanasan ang bigat ng kanilang kasalanan. Sabi nga ni Haring David, no, napakabigat ng iyong kamay, O Diyos, sa akin. Dahil nung siya'y magkasala, talagang mabigat na kanyang dinadala ang kasalanan. Kaya dito sa bagay na ito, tingnan natin kung paano sila umpisa na pinakinggan ng Diyos. Balikan natin yung Judges. Una, nakita natin yung kanilang kasalanan at ang binunga ng kanilang kasalanan. At nakita natin yung pagbabalik loob nila sa Panginoong Diyos. At dito sa verse 6 and 7, nakita natin, pero ang Diyos ba ay tinulungan kaagad sila? Hindi. Verse 8, makikita natin, tingnan natin yung pamamaraan ng Panginoong Diyos. How to restore the erring believer. Ito yung sabi rito sa verse 8, hindi kaagad sila ay tinulungan ng Diyos, bagkus ang sabi rito ay nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. Alam natin ng mga propeta ay sila yung spokesperson ng Diyos. Sila yung nagdadala ng mensahe ng Diyos sa mga tao, sa mga Israelita. At ito ay kagandahang loob ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagpadala sa atin ng isang tao
na magsasabi sa ating mga ginawa, hindi tayo dapat magalit. Bagkus, ito'y paraan ng Diyos. Sabagkat ang sabi rito, nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel at kanyang sinabi sa kanila. Ito po yung sinabi ng propeta. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, kayo'y aking iniahon mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkaalipin. At pinapaginglaya ko kayo sa kamay ng mga taga-Ehipto at sa kamay ng mga pumigati sa inyo at aking pinalaya sila sa harap ninyo at ibinigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Tingnan po natin. Ang Diyos, nang sila po ay magsisi, nang sila ay muling kilalanin nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos ay nagpadala ng sugo ng propeta upang sabihin sa kanila ang mga bagay na ginawa nila, upang muling ipaalaala sa kanila ang kanilang kaligtasan na natamo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa mga kamay ng mga Ehipsyo at kung paano nila nasakop ang mga bayan at kung paano nila nakamtan ang lugar na kanilang tinitirhan. Pinaalaala ng Diyos sa kanila ang kanilang mga pagkakamali. Kaya po, yan ay isang bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ang sabi nga po sa Galatia, Kapitulo 6, minsan tayo po mismo dapat pwede tayong gamitin ng Diyos para paalalahanan ang mga kapatid sa kanilang kalagayan sa Panginoon. Sabi po rito sa Galatia 6:1, sabi niya, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu, yung pong sinatukoy dito, ito yung mga matured, ito yung nabubuhay sa patnubay ng espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong pagwari ng inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Ang sabi sa English, brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Alam niyo po, sa ating pong mga mananampalataya, napakahalaga po na hindi po natin dapat kinukonsinti ang anumang kamalian o ang anumang kasalanan. Bagkus, maganda po na tayo ay magpaalalahanan. Nang sa ganon ay manumbalik, yun yung salitang restore. Kumbaga po sa pilay, yung alimbawa na pilayan, para po ito'y hilutin mo, napakasakit po nun. Pero kahit masakit, kung minsan ito ay ang siyang paraan para ma-restore, manumbalik yung tinatawag na broken bones. Ganun po minsan yung mga pagka nakokorek tayo. Minsan masakit siya, pero ito po ay makakabuti. Parang pilay yan. Kaya nga sabi niya pa doon sa verse 2, mangagdalang kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yung kautusan po ni Kristo, yun yung wala akong bagong utos na binibigay sa inyo, kundi kayo ay magmahalan. Kaya dito po, maliwanag dito sa ating pinag-aaralan, ang isa pong paraan ng Diyos pagkatapos na ang bayang Israel ay mapagkilala nila ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos, ang kanilang mga kasalanan, at
sa kanilang pagtawag sa Diyos, nakita natin na ang Diyos ay tumugon. At ang tugon ng Diyos ay pinaalaala ang kanilang kalagayan, ang mga bagay na kanilang kinalimutan. Kaya sa kahuli-hulian, ang sabi sa chapter 6 ng Judges o Hukom 9 and 10, sabi niya, at pinapaging laya ko kayo. O verse 10, sabi niya, at aking sinabi sa inyo, ako ang Panginoon ninyong Diyos, kayo'y huwag matatakot sa mga Diyos ng mga Amoreo na siyang lupaing inyong tinatahanan. Ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Una po, nireveal muna ng Panginoon, ipinakilala muna ng Panginoon ang kanilang mga pagkukulang. At nang sa ganon, alam niyo po, pagkatapos nun, ang mahalaga po kasi yung kilalanin natin yung mga bagay na nagagawa natin sa Panginoon. Walang maliit at malaki na kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang mahalaga, nawa ay huwag mangyari sa atin ang maging matigas ang puso natin at matulad tayo sa naranasan ng bayang Israel. Kaya pagkatapos nito, alam niyo, ito na yung pagtawag ng Diyos kay Gideon, no? At the rest is history. Naging matagumpay sila. Naging muli nilang naranasan ang kamay ng Panginoon. Kaya sa ating pagwawakas, nais ko siguro na itingnan natin yung mga practical life lesson, yung mga lesson ng ating napag-aralan. Tandaan natin na ang kasalanan ay laging mayroong konsekwensya. Mayroon siyang idinudulot na hindi maganda sa ating buhay. Pangalawa, kung minsan ang Diyos ipinapaintulot niya yung mga paghihirap, mga suliranin, problema, matitinding sakit o kung ano pa man, dahil kung minsan ito ay kinukuha niya yung ating atensyon. At napakaganda rin na matutunan natin na sa mga panahon na nararanasan natin yung mga suliranin sa buhay, yung kabigatan sa buhay, yung pagpapalo ng Panginoon, simulan natin ito sa pagtawag sa Diyos. Tumawag tayo sa Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Naghihintay po siya sa atin. Nakahanda siya, pakinggan tayo. At gusto niya na tayo'y kanyang tulungan, na makita natin yung mga pagkukulang natin upang ito ay maiwasan na natin. At nais niya na maranasan muli natin ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay maawain. Hindi siya nagsasawa na magpatawad sa atin. Ang mahalaga ay lagi nating kilalanin ang ating mga pagkakamali. Huwag natin pagtakpan sapagkat nakikita ng Panginoon yan. Kaya sa bawat isa po na nais natin na maranasan ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, ang problema hindi ang Madyanita. Hindi ang Madyanite ang problema ng bayang Israel. Ang problema nila ay ang kanilang mga pagkakamali. Kaya ito sana po ay magdala sa atin upang sa tulong at biyaya ng Panginoon ay maranasan natin ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Yung bang sa gitna ng kasalatan, tayo ay mapayapa, tayo ay may galak. Yung sa gitna ng kaguluhan, tayo nakatitiyak na anuman mangyari, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ito ang nais ng Diyos. Ito ang gustong maranasan natin. Hindi ang pagkatakot, hindi ang kagulumihanan, hindi ang pag-aalinlangan. Tandaan natin, hindi Madyanite ang problema ng bayang Israel. Hindi ang Amoreo, hindi ang mga Kanineo. Katunayan, sinakop nila ang mga yan. Ang problema nila
ay ang pagtalikod nila sa ating Panginoon. Ang problema nila ay ang kanilang pagsuway sa Panginoon. Ang problema nila ay ang pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Alam nyo ba na mayroong tinatawag na spiritual idolatry? Hindi ka man sumasamba sa rebulto, pero ang puso't isip mo naman ay nakatuon sa isang bagay, liban sa Diyos. Ito ay isang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-iingat at pangunguna mo po sa aming pag-aaral. Sa mga sandali pong ito, O Diyos, alam po namin na walang nalilingid po sa iyo. Alam mo ang lahat ng aming mga iniisip. Alam mo ang lahat ng aming mga ginagawa. Naririnig mo ang lahat ng mga lumalabas sa aming mga bibig. O Diyos, kung mayroon ka masumpungan na anumang kasalanan at hindi ka lugod-lugod po sa iyong banal na harapan, taos puso po kami na humihingi ng tawad. Hugasan mo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Patawarin mo po kami. Tulungan mo po kami kung mayroon man po sa amin na dumaranas ng mga kabigatan sa buhay, bunga ng mga pagkakamali, mga kasalanan. Patawarin mo po kami at padaluyin mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong mapagpalang kamay. Nang sa ganon ay muli po naming maranasan ang iyong walang hanggang kabutihan, ang kapayapaan, ang kagalakan at ang kasiglahan sa aming pong paglilingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin at marahil ay dumako na po tayo sa mga question and answer bago po tayo dumako sa ating prayer meeting. Sige po mga kapatid, salamat po sa Panginoon sa ating pong naging pag-aaral at nawa ito po ay maging pagbubulay din po lahat po sa atin. Ngayon po ay nasa ako po tayo ng ating pong mga question and answer. Pwede po tayo na makapag-open po ng ating pong mga microphone kung meron po tayong katanungan bago po tayo mag-end ng ating pong live at dumako po sa ating pong prayer meeting. Kasi po mga kapatid, maaari na po tayong makapagtanong kung meron po tayong mga katanungan po. Sige po, wag po tayong mahiya kung meron po mga kapatid. Last call po bago po tayo mag-close sa isa pong panalangin. Po, marahil po yung ating pong silent po ay naging maliwanag po ang ating pong pag-aaral. Tayo po ay magwakas po sa isa pong panalangin nang sa gayon po makapag-end po tayo ng live at tayo po ay dumako naman po sa ating pong prayer meeting. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang oras na nagdaan at kami po ay nakapahinig ng pong mga salita. Nakita po namin kung paano po Ama dinidil po ninyo ang kasalanan po ng isa pong mananampalataya. Nakita po namin ito sa bayan po ng Israel. At patuloy nawa ang bawat isa po sa amin ay makita rin po namin kung ano po ang maidudulot po kung kami po yung mamumuhay. Patuloy po sa kasalanan. Pagamat kami po ay iniligtas nyo na po sa parusa ng aming po mga kasalanan. Nais nyo rin po na kami po ay mapalaya po sa kapangyarihan po nito. Tunay po na kami po ay maging munting ilawan, maging katulad po ng buhay ng aming pong Panginoong Jesus. Kaya po patawad po
sa mga kasalanan po namin na nagagawa. Tulungan niyo po kami patuloy po na palakasin nang sa gayon po ay hindi po kami matalo ng aming pong kaaway, ang sanlibutan, si Satanas po at ang aming pong sarili. At salamat po dahil kayo po ay patuloy po na mapagbiyaya at patuloy ang bawat isa po sa amin ay hinihintay po ninyo na lumapit po dahil kayo po ay nakikinig at handa pong magpatawad po sa mga taus-puso po na nakita at nais pong humingi ng tawad po sa inyo ang mga kasalanan po na nagagawa po ng bawat isa. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit po at sa lahat po ng mga kapatiran at patuloy na ang dalangin po namin ang pangunguna po sa amin din po online prayer meeting ngayong pong gabi. Muli Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na palala po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po. Tayo po ay makakapag-end na po ng ating pong live. Pasuyo po natin kay Brother Norman. At ngayon po ay nasa dako na po tayo ng ating pong online prayer meeting. Pinapasalamatan po natin ng Panginoon. Bagamat po ng mga nakaraan po ay na-postpone po ang ating pong mga online activities